Ina talaga. Wala na silang takot, no? Biruin mo, sunugin mo yung buong building para lang sa mga ebidensya. Sabi sa balita, ano raw, nasunog lang daw, meron daw sumabog na computer. Sumabog o pinasabog? Sabi, hindi raw sadya. Sabi nyo yan eh. Balita nyo yan eh. Yun. Mag-check muna tayo ng ating letter sa mailbox. Marami tayong hinihintay ng mga letter. Malamig na, grabe. alas 11 kaninang umaga paghatid ko sa kanila, -2, ganun na kalamig. Tapos ngayon single digit na, ewan ko 6 yata yung temperature ngayon, kaya nanunuot na rin kapag hindi ka nakasuot ng yung proper na panlamig. Tingnan natin kung meron ng letter kasi ay nako, Diyos ko po, wala pa rin ako. Ilang linggo nang walang letter. Di ba kasi yung Canada Post nag-strike na naman. Tapos tingnan nyo yung mga bike dito. Yan, iwan na naman yan dito ng winter. Matatabunan na naman yan ng snow, sigurado. Ay, nako, lamig na. Kanina nung paghatid ko sa kanila, sabi ko sa kanila yung panlamig na maayos eh. Kasi iba na talaga yung lamig ngayon. Tambay muna tayo dito. Man tayo gagawin eh. Kaya gusto ko lang din mag-video. Napanood nyo ba yung pagising ko kanina? Yun kagad ang nakita ko sa aking Facebook. Yung biruin niyan, sinunog yung mismong opisina ng DPWH. Ina talaga. Wala na silang takot, no? Biruin mo, sunugin mo yung buong building para lang sa mga ebidensya. Sabi sa balita, raw, nasunog lang daw, meron daw sumabog na computer. Sumabog o pinasabog? Sabi, hindi raw sadya. Sabi nyo yan eh. Balita nyo yan eh. Buisit, halatang halata na, di ba? Na nalingat lang tayo ng onti sa nangyayari dahil sa mga yung alam mo yung mga nilabas na naman basta yung may mga nagtitirahan na naman na mga sa Senado, mga senator, nalihis ng onti, sinunog yung mga ebidensya, buisit. Pero ang naman yan, ang nakikita ko dyan, kaya sila ganyan nakadesperado kasi ibig sabihin mayroong mga tinatamaang malalaking tao na kailangan pa nilang gumawa ng ganyan, yung drastic measures. Kasi hindi ordinaryo yan. Yung yung magsusunog ka ng mismong building para lang magbura ng mga ebidensya, di ba? Hype na yan. Ibig sabihin, natatakot sila sa nangyayari na merong enough evidence para sila makulong, ganyan, di ba? Para mapanagot. Pero ang nakakaasar diyan, dapat yung mga Pilipino magalit na kayo, di ba? Ako nung nakita ko yung balita na yun, nabibwisit na ako eh. Hindi ba kayo naaasar na parang harap-harapan na kayong ginagago ng government natin? Na kita nyo yan, sinunog mismo yung opisina ng DPWH. Sabi ni nung sa yung sino ba yung sa ICI? Sabi niya naman daw, may mga duplicate naman daw ng mga documents yung mga yun. Diyos ko po. Tapos ngayon pagka kakailanganin ng sa mga kaso, nawawala. Nakakabuisit din talaga eh. Hindi mo alam kung anong patutunguhan ng Pilipinas eh. Dati ang pananaw ko sa mga nangyayari sa Pilipinas, ayokong umabot sa yung tulad ng nangyayari sa Nepal saka sa Indonesia eh. Pero ngayon sa nakikita ko, dapat maging ganyan na yung Pilipinas. Di ba? Walang napapanagot eh. Tapos harap-harapan, ganyan, ginagago na tayo. Yan, walang nakikita nyo ngayon, walang pupuntahan yan. Yung kahit anong mga investigation na yan. Natuwa nga ako kasi si Ping Lacson na naman yung upo sa Blue Ribbon Committee. Tutuloy niya yata yung investigation dyan sa flood control na yan. Pero para saan pa? Ngayon nagsisimula na sila na magbura ng mga
ebidensya nila. Kasi ano na halos lahat ng senador na nadadamay na Mga, kasi syempre may mga kamayan mga yan sa sa na mauutusan. Ayoko mawalan ng ng alam mo yun, ayoko pang mag-give up para sa Pilipinas na kaya pa nating ipagtanggol. Pero sa mga nangyayaring ganyan, ang hirap na ipagtanggol ng Pilipinas. Pagka nagtuloy-tuloy yan, wala. Isipin nyo na lang yung future ng mga anak nyo. Tayo, nasa age natin, parang bahala kayo kung ano nangyayari sa Pilipinas. Isipin nyo yung future ng mga anak nyo na mas malala yung nila, yung dadatnan nila na future. Ganyan kagahaman yung government natin. Ayoko magsalita tungkol sa mga kahit sinong mga politiko ngayon na involved dyan kasi halos lahat halos lahat sila merong ginawang kalokohan. Milyon-milyon ang kinukulimbat nila sa kaban ng bayan. Meron nga isang nag-comment, parang bobo Hindi yan yung hindi yan yung tax natin, yung inaano sa flood control, yung ninakaw nila, yung Talano gold daw. Putang marami pa rin talagang yung parang mga nasa conspiracy theory pa rin mga abnormal. Actually hindi naman pati naman dito sa Canada meron mga ganyan, yung parang mga kung ano-anong iniisip na merong isang nag-comment sa akin yung nasa US. Parang ganyan din, conspiracy. Ewan ko pa sa mga taong yan yung mga yung mga madaling maloko madaling mauto ng mga social media, lalo na yung mga ngayon sa mga AI ngayon. Nako, wag kayong magpadala sa mga mga fake news. I-research nyo ng maigi bago kayo maniwala, kasi hindi lahat ng nakikita ngayon sa social media totoo. Masyado ng advance yung yung pag sa AI. Kayong maniniwala, pero nawawala na naman tayo. Huwag nating kalimutan to yung nangyayari na to. October 22, sinunog yung DPWH. Hindi ko alam kung ano nang susunod nilang gagawin ng Pilipinas, ng gobyerno natin sa nangyaring yan. Hopefully may mapanagot at mahuli kung sino man yung gumawa. Arson yan, hindi yan yung aksidente. Gagawin mo ngayon. Yun lang. Nagrant lang ako dahil sa nangyari dyan sa sunog-sunog DPWH na yan. Natamad ako tuloy sa araw na to Tingnan niyo pa ang dilim. Sige na, yun lang muna. Like, share, subscribe yung mga ganyan. Alam nyo na yun Sige na, paalam.